Huwag lang puro kaldereta ang iluto mo sa iyong buto-buto ng baboy. Subukan mo rin ang recipe na to, paniguradong mapaparami na naman ang kain mo nito dahil sarsa pa lang ay ulam na. Kaya naman hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at hindi ko na rin ito papatagalin pa. Tara at simulan na natin. Gagamit lamang ako dito ng 3/4 kilo ng buto-buto ng baboy at pinahiwa ko lamang ito ng ganito kalalaki. Lalagyan ko lamang ito ng toyo, kalamansi at pamintang pino. Hahaluin ko lamang ito gamit ang aking kamay at don't worry guys dahil sinigurado ko na malinis ang aking kamay bago ko ito ipanghalo sa ating karne. So iset aside muna natin ito at i-marinate lamang natin ito ng at least 1 hour, pero mas maganda kung overnight para mas manuot yung lasa nito. Habang binababad ko muna yung ating karne ay magpipirito muna ako dito ng patatas. Kapag naprito na to ay iahon na natin ito sa mantika. Isusunod ko namang pipirituhin yung ating carrots. Kapag naprito na to guys ay iahon na rin natin ito sa mantika. Sabay na rin ako ditong magigisa ng bawang. Hihintayin ko lamang itong maging golden brown. Pagkatapos ay isusunod ko na dito yung ating sibuyas. Hahayaan ko lamang lumabas yung aroma ng ating sibuyas. Pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung ating karne. Hindi ko muna isinama dyan yung pinagbabaran natin dahil gusto ko munang ma-fried ng konti yung ating baboy. Kusang magtutubig dyan yung karne natin guys, so hahayaan muna natin itong matuyo at ma-fried ito bago natin isasama yung pinagbabaran kanina. Hahaluin ko lamang ito para maluto din yung kabilang side ng baboy. At nung lumabas na yung sariling mantika ng ating baboy ay ilalagay ko na dito yung pinagbabaran. At para sabay-sabay na yung pagpapakulo, maglalagay na rin ako dito ng 2 cups of water. Pakuluan lamang natin ito ng 30 to 40 minutes guys or hanggang sa lumambot na ang ating karne. Naglagay na rin ako dito ng isang piraso ng beef cubes. Pwedeng-pwede rin gamitin yung pork cubes. Mas lalong magiging malasa kasi yung ating iniluluto kapag naglagay tayo ng beef cubes. At nang naglesen na ng konti ang ating sabaw, naglagay na rin ako dito ng tomato sauce. Hahaluin ko lamang ito at continuous na papakuluan hanggang sa lumambot na yung ating karne at maglesen na rin ang ating sabaw. Pwede rin kayong maglagay dito ng sili pero yung sa akin guys ay hindi ko nalalagyan dahil yung mga bata ay hindi kumakain ng manghang. Habang pinapakuluan natin yung ating mechado, make sure lamang din natin na nakaset lamang ang ating apoy sa mahina. Maglalagay din ako dito ng 1.5 kutsara ng asukal para mabalanse yung alat at asim ng ating mechado. Malambot na dito yung ating karne pero hinihintay ko lamang na maglesen pa ang sabaw nito. At ang pinakahuli guys ay ilalagay ko na dito yung pinirito natin kanina na carrots at patatas. Hahaluin lamang ulit natin ito hanggang sa ma-coat na ng sauce yung carrots at patatas na inilagay natin. Finally guys, heto at luto na ang ating pork mechado. Kapag sinubukan nyo ang recipe natin na to, make sure lamang ninyo na dadagdagan nyo ang inyong sinaing dahil paniguradong mapapalaban na naman kayo sa pagkain nito. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo guys? Subukan nyo na rin ang recipe natin for today's video para matikman din ito ng inyong pamilya. Dahil sigurado akong magugustuhan din nila ito. At ikaw, oo, ikaw na napadalaw lamang sa aking video at mahilig manood ng mga food recipes, i-follow mo na ang aking page para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. Yun lang. Bye! Mwah!